So, meaning to say, some of you alam na yung basic to advance ng trading. Okay? So, meron po akong i-share sa inyo. This is the start of the presentation. Okay. Pwedeng pa-type 1 na lang po pag nakita nyo na po yung screen. Okay. So, I think we can start. So, welcome to our Trend NFX AI presentation. Ito po ay glimpse of the trade secret of what we have po with our company. Okay. So, yung sistema natin, tinatawag po siyang GRID trading system, or we call it gain in rate direction. Okay. So, itong sistema na to, it is a combination of semi-high frequency trading and at the same time, institutionalized approach siya. So, ibig sabihin, yung mga top financial firms like banks, asset management, UITF, yung mga insurance, mutual funds, hedge fund companies, they are also using almost similar trading strategy like what we have po. Okay, so GRID, trading system. Okay, ang mission natin for this trading system is empowering traders with strategy and reliability. This is the most important thing here, no? Yung strategy and how reliable it is. So, ang goal natin is to understand the technology of the trading business. So, I think since lahat kayo, nag-batch 1 na, batch 2 na, alam nyo na per se yung concept, ano ba yung trading, whether forex trading yan, whether commodity, or maybe some of you may idea na rin pagdating sa cryptocurrency like Bitcoin. Okay. Before ako mag-proceed, may tanong ako sa participants, no? If I'm gonna ask you, ano sa tingin nyo yung, kasi yung iba sa inyo nagte-trade na. Okay. Sino yung mga scalpers dito? Sino yung mga swing traders? SMC traders? Meron po ba? Scalper. Okay. Si Sir Eddie, scalper. Okay. Si Miss Cathy Di Guzman, scalper. Okay. So proceed tayo. So we're talking about types of traders. So gusto kong i-highlight dito na kahit anong klase kayo ng trader, pag kinumbine natin yung GRID trading system ng Trend NFX, it will fit you. Okay? So here, scalpers. Okay, isang klase ito ng trader. Focus on quick small profits over short time frames. So ibig sabihin, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, yan yung tinitignan ng mga scalpers. Okay. So GRID system's ability to support rapid decision making. So we can combine it with scalpers. May mga iba dito or ibang klase ng traders, they are called day traders. So ito naman, focus on buying and selling within the same day. So here, GRID systems adaptability to intraday trading system. So how flexible, ang ganda ng sistema ng Trend NFX, no? Yung AI natin. Scalpers, day trader ka, okay. Swing traders, set up trades. So ito minsan based on fundamental approach. Pero yung GIRD tools natin can still identify trends and market movement. Position traders, okay. Ito po yung mga long-term approach. Holding positions for months or even years. Okay. And then yung isa po na-discuss ni Coach Alex sa inyo, yung SMC.
So, yung smart money concept natin. So, ibig sabihin po, pwede nating i-merge yung SMC doon sa GRID trading system po natin. Okay. Here, GRID strong foundation in market analysis for longer term strategies. So yung sistema po natin is also what we call algorithmic traders. So ibig sabihin pag ginamit natin to, we call you as algorithmic traders. Okay, so i-utilize natin yung automated system based sa algorithm ng trend NFX. Okay. So GRID supports for all algorithmic trading setups and strategies. So ibig sabihin, meron po tayong sets of conditions, sets of formula na gagamitin natin sa trading. Okay. So how to start using the GRID system? So first one, of course, kailangan mo ng reliable broker. Okay. Which is later on, I think alam niyo na po yung broker natin. We are using Vantage, and then at the same time, we are using PU Prime. Okay. Second, open and fund your trading account. Okay, and then third, set up the GRID trading system on your trading platform, and then familiarize yourself with the trading tools and strategies. So dito po sa steps natin na to, ang pinaka-ifo-focus natin dito, yung step 4. Ibig sabihin, we need to familiarize yung self natin, sarili natin, doon sa AI system. I think skip ko na po ito, no? Run through ko lang si Vantage. So partner with Ferrari, McLaren, we have accreditation with some universities, and okay. So glimpse of the trading system ng Trend NFX Trade Secret. Okay. So ito po yung parang table of contents natin. Yung agenda natin, we need to tackle candlestick patterns, market structure, support resistance, chart patterns, lot size value, capital. Okay. Lahat po ba kayo dito na-tackle nyo na po ito? Kay Coach Alex po. Pwedeng pa-type po ng 1 kapag nadaanan nyo na po ito. Okay. Okay. Alright. Okay, so moving forward tayo. Isa sa pinaka necessary dito is the platform navigation. So ibig sabihin, alam nyong maglagay ng market execution sa cellphone nyo o kaya sa laptop nyo. So dapat alam nyo rin maglagay ng pending orders, maglagay ng buy stop, sell stop, buy limit, and sell limit. So pwede po bang pa-type ng 1 kung ang ginagamit yung pang-trade is cellphone, and then type 2 kapag ang ginagamit yung pang-trade is PC or laptop. Sir Eddie, laptop. Sir Mike, laptop. 1 and 2. Okay, both. Okay, good. Okay, let's proceed. So dito, ang pinaka-convenient dito yung cellphone natin. But of course, not limited, no? Kung gusto niyo gamitin yung laptop nyo, PC nyo, hindi siya advisable pa rin siya. Okay. So here is the candlestick pattern. So very few, no? Yung kailangan ko lang i-highlight sa inyo, yung very important. Kumbaga, isi-shortcut natin para mas madali natin maintindihan. So ito, hammer. So maraming klase ng hammer. Okay. So itong hammer na to, ibig sabihin, it is a candlestick pattern for reversal coming from a downtrend. Okay. So iba-iba, meron tayong green, meron tayong red na hammer. Okay. So ito yung example nan. Coming from a downtrend, nakakita tayo ng isang hammer, then it could be a signal of going up. Okay? So ito is bullish hammer, ang tawag dito. Okay.
Second is shooting star candlestick. So ibig sabihin, coming from a bullish trend, ito yung magiging signal natin for reversal going down. Okay, so here is the shooting star. Ibig sabihin, coming from uptrend, signal for selling going down. Okay, so meron tayong hammer, meron tayong shooting star. Then meron tayong doji candlestick. Itong doji candlestick, ibig sabihin, para siyang cross. Nag-open siya, nag-post ng low, nag-post ng high, pero bumalik sa opening yung closing. So ibig sabihin, indecisive yung market. Hindi pa niya alam kung itutuloy niya ba yung trend going up or down or magko-consolidate siya. Okay? So ito pa yung example. So after a downtrend, nagkaroon ng doji dito, hindi niya alam kung aakyat siya or bababa until magkaroon ng breakthrough, then ito yung magiging setup natin normally. Okay? So later on, pagsasamahin na po natin lahat. Okay. So ulitin ko po, may hammer. Yan po yung kailangan natin. Hammer, yung shooting star, and then doji. And then here we have the engulfing patterns. Meron tayong bullish and meron tayong bearish. Yung bullish engulfing pattern, makikita nyo po dito coming from a downtrend, tapos nagkaroon ng candlestick na higher than A. So this one, this will give you a hint na magkakaroon na ng reversal. Okay, so this one is another example na. Okay. So all of this basically I think na tackle nyo na with Coach Alex. So I just want to kumbaga rephrase lang natin, i-recap lang natin yung mga candlestick pattern. So evening star, ito po evening star is a downtrend. Pag nakita natin to, it's a downtrend market na for reversal. So ito galing sa taas, nagkaroon ng evening star, and then this one's going down. Okay. So this one is morning star. So ibig sabihin coming from a downtrend going up naman. Okay, here. Okay. So ito naman po yung market structure natin. We have three market structure: uptrend, downtrend, and consolidation. So most of you for sure alam na po ito. Okay. Now, let's go to support and resistance. I'm pretty sure lahat din kayo kabisado na tong support and resistance. So yung resistance, this is your top price, and then your support, this is your support or your low price. Okay? Now, dito po, sinishare ko sa inyo yung sample ng mga orders from our AI. Okay? So meron tayo dito, may sell, and then meron tayong mga sell stop. Okay? So, paano ba ang mechanics ng ating sistema? Okay. Ang kailangan nating pag-aralan ngayon is also the lot size value. Okay, this one. Okay. So you can see here, ang forex pairs natin, dalawa yung trade po natin dito, forex and then gold. Okay. So normally, ang forex pairs natin, ang lagi nating capital dito, for example, is 1,000. Pag ginamit natin yung sistema, we need 0.01 lot size. Okay? Kapag gold naman, same na capital, you also need to use 0.01. Okay? Alright. So, now, i-discuss ko ngayon paano ba yung sistema ng AI natin. Okay. So, pinaka-basic po, ang kailangan nyo talagang malaman dito, yung support resistance. Once na malaman nyo yung support and resistance, dito yung magiging entry point nyo. So, let's just assume na lang. Okay, let's assume na these are the support and this is your resistance. Okay. Okay, nakita nyo po itong line na to. No? Ito.
So let's say nagkaroon ng market dito, and then the market touches the support. So if you are in the support level, ibig sabihin, mas mababa na yung volume of sellers, mas marami yung volume of buyers. So dito po tayo magkakaroon ng buying natin. Okay. So dito sa table natin, meron tayong numeric interpretation. So let's say, ang support level natin, ang price niya is 1.0715. Okay, so for example, nag-buy tayo dito. Ngayon, yung system natin, automatic, pagkakaroon siya ng take profit, 10 pips. Question po, ano po yung mas familiar kayo? Via pips or via points? Pwede po bang pa-type kung mas familiar kayo sa points or sa pips po? Points, pips. Okay. Pips. Okay. So pag pips, ibig sabihin 4 decimal points. Pag points ang titignan natin, yung 5 decimal points na. Pero ngayon, gamitin na lang po muna natin pips. Okay? So, balik tayo dito sa example. As a support ka, ang buying price mo is 1.0715. Okay, remember, ang take profit mo is 10 pips. So, ibig sabihin, pag umabot siya ng 1.0725, ito na po yung TP hit na tinatawag. Ibig sabihin, magko-close na yung order niya. Okay, nakuha niyo pa? Okay, ngayon, pagka-close ng order dito, okay, remember, ang lagi nyong ita-target dito is the median price. Okay. So once na makuha nyo po yung support and resistance, kunin nyo lang yung median price. Ito po yung tinatawag nilang support and resistance fit. Okay. So, kada pumunta sa support, ang magiging unang target mo dito is the support and resistance fit or median pivot price. Okay, in this example, sabihin na lang natin na nag-start tayo ng 1.010715, nag-buy ka, nag-take profit ng 10 pips. So ibig sabihin ang presyo mo ngayon is 1.0725. After ma-hit ng order, what you can do is to put another buy at the same price. 0.0725. Okay. So ngayon, itong pag nag-buy ka ng 1.0725, saan po yung magiging take profit natin dito? Pwede po bang pa-type? Para makita ko lang kung na susundan niyo po. Okay, correct, Sir Eddie. So ibig sabihin, magti-take profit ka sa 1.0735. So it goes, no? Pagdating mo ngayon dito sa 1.0735, magko-close yung order mo and then you can put another buy again. 1.0735. So pagdating ng 1.35, saan na magiging take profit neto? Anong level po? Ta-type na lang po. Exactly. So 1.0745 and so on. So ngayon ang question, hanggang saan kami mag-i-stop? Okay. So mag-i-stop po tayo normally dito sa median price. Okay. Ngayon, pagdating dito sa median price, ang market either magbabounce pababa or magbe-break. So for example, pagkaakyat mo dito, umabot dito yung price mo sa 1.0765, tapos nag-take profit ka. So ibig sabihin clear chart ka. Pagka clear chart mo dito, ang nangyari, biglang bumaba ulit siya dito. So what will happen is you can take another opportunity to put a buy again at 1.0715.
and do the same procedure. Pag TP 1.0725, dito siya magte-take profit, then you put another buy again. Okay? Until such time na magkaroon ng breakout. Okay. Ngayon, mag-share po ako ng screen sa inyo. Magla-live trading po tayo using the AI para mas madali nyo pong maintindihan, no? Mas madali nyo makuha. Kasi lahat naman po nagtitrade na. So, i-share ko lang po muna yung server natin. We put the system sa server. Okay. So, ito pa. Ayan. So, all of you, nakikita na po yung MetaTrader 5. Type 1 na lang po pag nakikita na. Okay. So, ang Progress. okay. So, ang gagawin po natin from our end, i-connect po namin yung system from our server. And then, ibig sabihin, pwede nang mag-execute via phone po. So, magbibigay po ako ng example, no? Mag-trade tayo ng gold. Okay, so gold na yan. Okay. So, dito po, kung mapapansin nyo dito sa platform natin, wala tayong order na gold dito. So, ang gagawin po natin, magsasell tayo ng gold. Okay? Pero ang gagamitin kong pang-sell is yung mobile application po natin, yung MT5 natin sa cellphone. Okay? So, magpuput po ako ngayon ng selling. Okay, ayan po. Nakita nyo, meron tayong selling. Okay. So, nag-sell tayo ng 30, 12, 57. So, wait lang natin dito na umabot siya ng, ayan po, magko-close na yan. Okay. So, isipin nyo, naglagay tayo, nag-close na siya. So, ang gagawin ko ulit, maglalagay ulit ako ng selling. Okay. And then we see it from here. Okay. So, pag umabot po ng 30.09 ito, magko-close siya ng order. Okay. So, ngayon po, ang gagawin ko is isi-share ko naman yung interface from the cellphone. Okay. Wala pong SL yan. Kasi ang mangyayari po dito is i-discuss ko po later no kapag nagkaroon ng layer siya. Okay. Okay. Actually good question no. Good question pala yung stop loss. Okay, bakit wala tayong SL? So ito po yung i-share ko sa inyo ngayon. So okay, go back tayo dito sa example na ito. Go back muna tayo sa example na to. Halimbawa, nag-buy ka sa 1.0715, kaso ang nangyari, bumaba siya ng 20 pips. Umabot siya ng 1.0695. So, ang mangyayari po dito is magkakaroon po siya ng panibagong buy. Buy to po yan. Okay. So, ibig sabihin, meron kang buy dito and meron kang buy dito. Okay. Now, ang mangyayari dito is yung system i-automatic na magko-close to. Okay, ngayon ang question, paano kapag bumaba ulit siya ng 1.0675? So, ang mangyayari po dito is magkakaroon po siya ng buy trade. Okay. And then yung system po yung bahala mag-take profit dito. Kukunin niya yung average dito, 50% plus a certain number. Okay. Meron tayong table dito na i-share sa inyo. Okay, so for example, gold po.
Okay. And then, naglagay tayo ng 0.01, 0.01. And then, nagkaroon ng layer order ng up to 10. So, from here to here. So, kung 0.01 yung order mo, kapag nag-layer siya ng tag to 200 points, ang floating loss mo is around $90. Okay? So, let's say, ang nilagay mong lot size is 0.5. So, ibig sabihin dito, around 450 yung losses mo, o yung floating loss mo. So, using this table, you'll be able to check na how much yung magiging floating loss natin. Pero remember, like what we always we use the support and resistance. Pwede natin gamitin yung order block, pwede natin gamitin yung SMC, scalping, ayan. Okay, kasi yung sistema naman natin is magiging automatic siya. Okay. Now, i-share ko na ngayon yung Recording in progress. i-share ko ngayon yung sa mobile natin. Okay? Pwedeng pa-type kapag nafa-follow po yung order natin. Yung nafa-follow, yung instruction, paano gawin yung, paano mag-execute, sorry. Okay, Sir Eddie, thank you. Okay. Kita niyo po yung screen ko po. Ayan. Alright. So dito, like yung pinakita ko kanina, nakakonect yung account natin sa server. And then let's say we want to use, delete na muna natin ito. Okay. So let's say i-assume natin na after analysis, nakita na natin yung support and resistance. Let's say gold, nakita natin as a resistance na yung gold. So gagawin natin, what we can do is we can put selling. Ayan po. Actually, live trading na po ito. Ayan, makita nyo. Live account po yan. Live trading na to. So, how convenient yung system natin na habang may kausap tayo, nag-drive tayo, we're doing something, we can do the trading. Ayan po, nakita nyo, nag-close na yung order natin. Diba? So, we can put another one. Let's say, put another 10. Okay. So, ito po, ang closing neto is 0.50 cents. So, ngayong araw na to, kung papansin ninyo, ngayon is April 8. Just by doing every single time na mag-trade ako manually, the system will close it. So, more than 60 orders po yan magmula Asian market kanina. Okay. So, automatic, no? Ayan po. Meron tayong order na XAU USD gold po natin. Okay. So ang normally na ginagawa ko kapag ang market going down, pwede palang i-utilize ang signals. Yes, exactly. Pwede natin i-combine yung order. Ayan po, nakita nyo nag-close na yung GBP JPY. Okay, ngayon, ang GBP JPY, kung titignan natin yung charting nito, galing po ito sa more than 800 points since last Friday. 194 yan galing. So it's still a good buying opportunity. So let's say I want to buy. Lagay ko ng buy. Okay. Okay. Now going back tayo dito sa gold. What if ang nangyari, hindi nagkamali ako. Meron akong selling pero nagkamali ako, nakalagay ako ng buying. So makita niyo po dito, may sell na, may buy na.
Okay. So, let's see kung ano yung magiging scenario, no? Ang mangyayari dito, yung sell dito magko-close and then yung buying natin dito magre-layering lang siya. Okay, until such time na magko-close yung order. Okay. Kung papansinin niyo po, kahapon, ang market kahapon ng gold, nag-open ang market ng gold, ah, ito. Nagkaroon ng gap kahapon. Nag-78, 29.70, and then umakyat dito sa level na to. And then anong nangyari? Bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat. So yung mga arrows dito, kung mapapansin nyo, buy and sell lang yan. Buy and sell, buy and sell, buy and sell, buy and sell, buy and sell. Pero isang order lang. Ibig sabihin, isang beses ka lang mag-order. So kapag bumalik yung order mo, sa support resistance ka, pagka buy mo sa support, umakyat siya sa resistance, tapos bumagsak ulit sa baba, then pwede ka ulit mag-buy. Okay. So, pansin niyo po, nagkaroon na ng closing doon sa selling natin, dito sa gold natin. May buying tayo na iiwan. Okay. Pero sabihin natin na ang ang pinaka overall na trend natin is, let's say, going down. Okay, which is all-time high na rin naman yung gold. Okay, bigyan ko po kayo ng example, no? Dito sa ito po. Ayan. Ito is GBP-JPY po kanina. Okay, meron tayong ang ordering natin, buying. Kung makikita nyo po, may buy, tapos dito. May buy, tapos may buy stop, buy stop, buy stop. Ayan po. Galing sa taas, so nag-buy tayo, may mga buy stop yan. Automatic na po yan. Nag-close ang lahat. So, kita nyo wala na. Clear order na po tayo. Yun is screenshot kaninang umaga po. Okay. So here, lagay tayo ng example. Sell ulit tayo. No? Sell tayo ng... Okay. So, nakita nyo po, nag-sell tayo ng 3006.98. So, ang normally ginagawa ko, para hindi na ako maglalagay ng sell ko manually pa isa-isa, maglalagay na ako ng sell stop ko. 05, lalagay ako ng sell ko. 04, and so on. Okay? So nakita nyo po, nag-close na yung buying, no? Nag-close na yung buying, ibig sabihin, nagkaroon na ng selling. Nakita nyo gaano kabilis habang nag-uusap tayo, nagko-close yung order. How good it is, no? Nag-generate ka na ng profit, nag-generate ka pa ng rebates. Okay. Pero dito, yung buy and sell, as much as possible, i-limit natin. Ayan na, nag-close na yung GBP-JPY, di ba? So, pwede ulit ako maglagay kasi alam ko naman na going up yan. Okay. So, ngayon, hihintay mo lang siya. I-analyze mo ngayon. Total, lahat naman kayo nag-basic na. Ang pinaka-besting unit na gagawin nyo, pag open ng Monday, kunin nyo na yung support and resistance of last week. Kasi ibig sabihin, yun lang naman yung pupuntahan niya for the whole week eh. Okay, nakuha nyo yan. Kunin nyo yung pinaka-highest value last week, pinaka-lowest value of last week. So, for the whole week ng Monday to Friday, yung presyo last week ng up and down nun, doon lang pupunta yung market. Ang market may cycle yan eh. Okay. So here, so ang currencies na tinitrade po natin dito is GBP JPY, Euro USD, tingnan natin, Euro USD, ano ang presyo ng Euro USD? Mababa na siya. US dollar Canadian, mababa na rin siya. Okay, selling going down pero medyo hindi na ako maglalagay muna dito. We focus muna dito sa gold and GBP JPY. Okay, nag-close ulit yung gold natin. Lalagay ulit ako.
Ayan. So dito kapag ang nangyari is let's say lagi ka cell stop 003 tapos 002 01 and so on. So kung naka SMC style kayo, normally meron kayong stop loss, meron kayong entry point, meron kayong take profit, di ba? Kaso halimbawa naglagay kayo ng buy nyo sa SMC. Minsan umaakyat yan, tapos minsan babagsak. Okay? So halimbawa, bigyan tayo ng isang scenario. Okay, so example na lang natin ito, itong area na to. SMC natin, for example, ito, bullish engulfing pattern, itong dalawang to. Yan, saka ito. Mas mataas. Ito si A, ito si B. Okay, ibig sabihin going up. And then as a support ka, ito yung resistance mo. Ngayon, paglagay mo dito, nag-buy ka. Buy, buy, buy. So, ibig sabihin, lahat ng buy stop mo dito may hit. Pagdating mo dito sa taas, pwede ka rin maglagay ng sell mo dito. Don't worry kasi kahit magkamali ka, gaya ng sabi ko po, no? Halimbawa dito, naka tatlong cell na, layer ka, tapos nagkamali ka, nakalagay ka ng buy, magko-close at magko-close pa rin yung buying natin. Pero as much as possible, we avoid po yung hedging. Kasi ito para siyang nag-hedge. So, uh, we use smart money concept, yung order block, supply and demand, support and resistance. Just by using that, sa entry natin na to, wala na tayong magiging problem pagdating sa execution. Kasi si system po yung bahalang mag-open saka mag-close. Okay, now, ang pag-uusapan natin ngayon is, sorry, stop share ako. How much ba yung dapat kong capital to do this? Okay. So remember po, ang na-mention ko sa inyo na ang minimum capital dito is of course maganda kung 1,000. Okay. And then ang lot sizing natin tayo dito is 0.01. Okay. But of course, yung iba sa inyo, ang gusto lang maybe 200 o kaya sabihin natin 500. Okay. So ang gagawin po natin dito is yung 500 naka USC. So para siyang 50,000 USC. Okay. Ngayon ang question, ano ang lot size mo dito? Okay. So ang lot size mo dito is 0.50. Ayan po yung magiging lot size nyo dito. So kada mag-order kayo, 0.5, 0.5. Okay. Now, dito po sa sistema natin na to, ang minimum pag ginawa po natin yung shinare ko sa inyo habang nag-uusap tayo, nag-trade ako, habang nagmi-meeting tayo, may open order. If religiously ma 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 ma-maximize mo siya, you can earn up to or minimum na lang muna, minimum 1% a day. A day. Okay. So kung meron tayong 1 month, that will give you around 20, kasi 20 business days lang naman tayo eh. So 20%. So kung meron kang 1,000, you have the opportunity to earn 20%, which is $200 sa 1,000 mo. Okay. But, okay. May isi-share ako, no? Na yung
kung makikita nyo po yung system natin, nag-start po tayo ng April 1, 50% na siya. Okay. Para makita nyo po, i-share ko dito sa Recording in progress. share ko lang po na yung ating so kung makita nyo po, nag-start lang tayo ng, if not mistaken, nag-start tayo dito. Running natin ng 24. Ayan. Kung pansin nyo po, 20,000, 12,600 na. So yung almost 50% siya, 1 week lang. So kung isipin nyo, maka-minimum kayo ng 1-2% sa isang araw, that will give you around 20 to 40% na in 1 month. But meron po akong mga ibang gumagamit ng system. They earn 13% in 1 day. So just by doing putting sell stop by stop from the orders po. So once ang pinaka-importante po talaga dito, malaman nyo yung support and resistance level nyo. Ngayon, hindi lang to. Yung na-discuss ko po sa inyo na paano kapag yung pataas siya. So you just need to identify yung higher high, higher low, higher high, higher low, and then ito yung mga entry points natin. So, kahit na magkamali tayo, ang maganda dito, no, kapag kahit wala kang stop loss, tapos nagkamali tayo, yung system will order. It will give you an order, multiple. Kaya kapag meron ka ng support and resistance, supply and demand, order block, the probability, halimbawa, dito ka sa support, ano yung probability na magkakaroon siya ng breakout? Maybe kapag may mga economic turmoil, high impact news, yun yung mga reasons na magkakaroon ng order. Pero if you are if you try to analyze the market on a weekly basis, tapos ang gagamitin mo 1 hour to check the support and resistance level, demand zone, supply zone, wala ka na magiging problem dito sa support and system natin kahit hindi ka maglagay ng stop loss. Kaya kung mapapansin nyo, habang nag-uusap tayo, kahit lagay ako ng buy and sell, magka-close naman siya. Ngayon, ano ang pinaka-risk dito? Question is, ano yung risk? Okay. Ang risk dito is, let's say, as a resistance ka, ang ginawa mo, nag-buy ka dito. Of course, ang mangyayari dito, magkakaroon siya ng mas marami siyang multiple layers na mangyayari. Pero pwede mong i-calculate kasi kung magkano yung multiple layer mo. So halimbawa, ang distance ng, for example, dito sa example na to, 1.0855 and then 1.0715. So ilang pips po yung difference nito? 140. 140 pips po. Tama po ba? Okay. Ngayon, kung 140 pips siya, so ito po yan. So ibig sabihin sa 14 dito. Okay. Kung meron kang halimbawa 10,000 USD o kaya $10,000, yung 140 pips mo, nag-buy ka dun sa resistance,
So, floating mo 1,820, which is still 20% of your total capital, less than 20%. Then eventually yan, magkaroon ng 50% yan, magko-close yung order. So, ang risk dito is of course, when you enter the market, kung asa ang level ka. Pero, like I said, yung example ko po, nakita nyo, nag-buy ako, nag-sell ako. Hindi ko nakita yung market, example lang yun, nag-buy and sell ako. Nag-close pa rin yung orders natin. So, check natin. Ito po. Ayan. So, meron tayong sell ngayon, 3003.88. Okay. Ngayon, umabot siya ng 3010. Minsan nagle-layer siya, minsan hindi. Ngayon, may mga times na pwede ka mismo maglagay ng order dito. Halimbawa, ah, okay. So, nakita niyo po, nag-execute ako doon sa cellphone, nag-execute ako dito sa laptop. So, 09 and 03. Ang computation po natin dito, para makuha mo kung saan magko-close yung order, saan mag-exit, add po natin, no, 3009.95 plus natin yung 3003.88 divided by 2. So approximately, magko-close yung order natin pag umabot sa 3006.41. Okay, pero like I said, yung system na po yung bahala mag-compute nito. Hindi nyo na bahala, hindi na kayo yung magko-compute nito, yung system na po. Okay. Okay, so ito po yung system natin, no. Sa lahat ng mga tatry nito, we can open the market for maganda kung at least $300 to start. And then ang lot size nyo dito magiging 30,000 USD siya, 0.30 yung lot sizing natin. Okay. So paano magiging procedure nito? Once na nakapag-open kayo ng USC, ibibigay niya sa amin yung access. MT5 yung gagamitin natin. I-link namin. Pagka na-link na siya dun sa server natin, sa AI natin, you can start using your AI or yung system sa cellphone niyo po. So, may question po ba tayo before tayo dun sa next na positioning natin? Yes po, Sir Eddie. Yeah, Coach, just siguro apat lang na questions, no? Sorry, kasi Sige lang po. medyo okay. Number one, yung bang calculation niya talaga is always 10 pips or that's just an example? This is just an Yung example po. layering niya, yeah. Pero yung pinaka-default based dun sa system natin, kapag forex trading, pag forex ang itatrade natin, ang take profit natin, 10 pips. Okay? Magle-layer siya in between 20 pips. Okay? Pero kapag kasi ano lang po yung sa inaalala ko lang kasi yung spread. So baka masyadong tight. So okay. it doesn't matter, Sir Eddie. It doesn't matter. Okay. Okay. Yung gold naman natin, ang take profit neto natin dito is 0.50. Okay? And then, layer to ng 2.0. Okay. Pero, may mga times na pag nag-volatile yung market, minsan yung system, yung AI natin, i-detect niya, nagkaroon ng volatility. For example, ito po. Share ko po, no? Halimbawa, dito. Nag-buy tayo ng 190.10, for example. Ngayon, ang nangyari is biglang bumagsak yung market ng 189.70, for example. So normally si system, hindi siya maglalagay so dapat 189.90, dito siya magkakaroon ng second buy.
Okay, pero sa system, minsan, i-detect niya na volatile siya. So, hindi niya ilalagay dito. Maglalagay siya sa lower price. Okay, yung system na po yung bahala doon. So, hindi ko na kumbaga parang inilitigrity example. So, ganun din sa Sure. gold. For example, 3.010, nakabay tayo dito. So, supposed to be, magkakaroon siya ng order 1.08. Yan. Pero may mga times, pag nag-volatile yung market, halimbawa, bigla siyang bumagsak ng 3.002, ganun. 02. Saka lang siya magkakaroon ng buy. Okay. Now, there are some strategy na pwedeng gawin dito. Either pag nakita mo dito, halimbawa, ang nangyari is bumagsak siya ng 3,000 tapos wala pang nailagay si system na another buy. Pwede kang actually maglagay ng buy manually. And then, yung susunod dito, si system na yung maglalagay 2,998. Yan. Okay. So, ibig sabihin, si si system, i-analyze niya kung ano yung ilalagay mo na order dito. Okay. Now, another example. Halimbawa, nag-multiple order ka, nilagay mo 0.10. Nag-move na siya ng 10. So, ngayon, ang mangyayari dito, ang magiging closing mo dito is somewhere 50% dito, sabihin natin dito sa area na to. Okay. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng another order on the 11. So, pwede mong gawin, let's say, nakita mo naman ang market talagang going up, for example. So, pwede ka maglagay ng 0.20. Tapos, ang mangyayari dito, ita-calculate niya. So, instead of you closing at the 50%, most probably it will close you like 45% pa lang, close na siya. Pero like I said, yung system natin, siya na bahala mag-calculate kung saan is close yung order. Okay? Ayan. Sir Eddie, baka may Good. Yeah. Ano lang coach, yung ano ba to? Recommendation niyo pagka may high impact news, it's better to avoid or just go on or go on lang po. Basta ang okay. pinaka-importante kasi dito, kahit yun po, nakita nyo, di ba? Types of traders. May swing trading, may day trading, kahit anong klase ng trading ka na nakaset up. Basta lagi yung tatandaan, kailangan yung malaman yung buying zone and selling zone. Kasi yan yung magiging hint for entry eh. Minsan, merong sa nakuha nyo na yung weekly na zone, buying zone and buying zone ng weekly and selling zone ng weekly. Minsan, may squeeze siya ng mas maliit na order or pattern as sa 1 hour ka. So within that 1 hour, pwede ka na mag-buy and sell din eh. Pero ang maganda dito, isang trend lang muna tayo. Okay, ibig sabihin kapag andito ka sa resistance and then overall scenario going down yung market, then what you can do is sell on high. So ibig sabihin, sell ka tapos maglagay ka ng sell stop, sell stop, sell stop, sell stop. Pag naubos yung sell stop mo, bumalik ulit sa taas. Ito pa para mas magandang i-explanation. Share Oh, ako ng mas maganda yan coach kasi yan ang susunod ko na tanong eh. Thank you. Ayan. So halimbawa dito, ito yung support level natin. Ito yung support natin. Okay? Tapos naglagay ka ng buy dito. Buy lang. Okay. Ngayon, maglalagay ka na ng buy stop, buy stop, buy stop, buy stop, buy stop. Minsan, pag nalagay mo yung buy stop na to, na-hit yung orders. Biglang na-close. Tapos biglang ang nangyari, yung price mo ulit, bumalik ulit siya dito sa support. So gawin mo ulit, maglagay ka ulit ng buy, then lagay ka ulit ng buy stop, lagay ka ulit ng buy stop, lagay ka ulit hanggang dito. Ngayon, halimbawa, umabot lang sa 3. Nag-close ulit yung order. Tapos biglang bumagsak ulit dito. Then, put another buy. So, ibig sabihin, unlimited yung paglagay mo ng order dito.
Yung SMC, 'di ba yung SMC ang meron kayong SL, meron kayong take profit, sorry, entry, meron kayong TP. Pero in between kasi ng entry and TP, nagkakaroon pa yan ng ganyan eh. Wala namang isang market na isang diretso lang eh, di ba? Minsan, magmo-move siya, ganyan. Ganyan. So, ito yung, let's say, yan yung, so, itong area na to, you can still take advantage of it. Okay. So, ibig sabihin, pwede kang lagay ng multiple orders mo dito once na makuha mo yung support and makuha mo yung resistance. Whatever the market na pwedeng mangyari, mag-buy and sell. Ngayon, halimbawa, may high impact news, non-farm payroll. Isipin nyo po, non-farm payroll. Nung last Friday, okay, so Tuesday, ito po. From here, So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng sell stop pagmula 31.30, 31.30 hanggang dito sa 80, hanggang dito po. So, ibig sabihin, naglagay tayo ng maraming order. Sell stop, hanggang dito. Ayan po. Hanggang sa na-clear out siya lahat. Okay. Ngayon, in between netong, halimbawa, itong order na to. Track lang tayo na. Ayan. So, nakasell ka dito, bumagsak, tapos umakyat, di-sell ka ulit. Tapos naubos yung sell stop mo dito, nakasell ka dito, naglagay ka ng sell stop. Tak, yan, yan. Tapos, na-close yung order. Dito yung original na price mo, kaso umakyat ng konti. Then, lagay ka ulit ng sell dito. Tapos, naka-sell stop ka ulit. Then, and then. Pagdating dito, naka-sell ka dito, umabot dito, ubos yan. So, nangyari, umakyat ulit yung price. Naglagay sa, ngayon, andito yung initial na price mo, saka yung selling mo dito. Tapos nakita mo dito, lagay ka ng selling ulit dito. Nangyari dito, umakyat, nagkaroon yan ng layer. One, sabi natin yan. Okay. So, may tatlong layer ka na dito. Pero meron ka pa rin nakaabang na mga sell stop dito. Sell stop, sell stop. So, eventually, madadaan na lang yan. Ubus yung si system, uubusin niya lahat ng sell stop na yan. Hanggang yan sa dulo, hanggang dito. Ayan. So ngayon, ang nangyari po, nung opening ng market nung Monday, kita nyo po, bumagsak. Nakita namin dito na ang movement more than 1,000 points. So magkakaroon ng reversal yan. So nagkaroon kami ng buying dito. Dito, buying, buying, buying. And then eventually, overall pa rin is going down. So, come to think of it po, no? Sige, share ko po nung Friday para makita nyo. Ilalabas dito. Naka 250 plus orders po nung Friday. Tapos Monday, 150. Mahigit. Okay. Um,
Nakita niyo po yan, yung arrow. Ibig sabihin yan, sell stop, buy stop po yan. Itong mga to, nag-layering yung order, yung may linya na ganyan. So sell, 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 and then eventually 50%. Pero yung walang mga line po, ibig sabihin sell stop, na-hit po lahat yan. Kung susumahin mo po yan, magmula nung Friday, umabot tayo ng more than 500 orders. Okay? So isipin niyo po, kapag meron kayong kumita na kayo doon sa profit nyo, and then at the same time, you have the opportunity to get self-rebate. Laki din yung self-rebate na makukuha nyo. Pinag-uusapan pa lang natin is the rebates. What more pa? Ngayon, Trend NFX, we are providing education. And then yung sistema natin is okay. So ibig sabihin, matitake advantage natin both yung MLM side and then at the same time yung profit natin and rebates natin. It's easier po, no, na mapapalaki yung sistema natin. Okay. Ito po yung AI natin. Okay. Trend NFX AI natin. It's just the version 1. So ibig sabihin, meron pa tayong version 2. Ito po talaga yung trade secret natin. Ibig sabihin nito, all automated. Wala na kayong gagawin. Okay? Pero ito, mas maganda, makita nyo po kasi semi-high frequency trading siya. Okay, kita nyo, last Friday hanggang ngayon, more than 500 multiple orders. You compare to setup trading, 1 or 2 trades lang. Okay? So, yan po. The floor is open po for any comments, questions, or clarifications po sa mga members po na hindi or nakuha po. Baka may question pa po. Coach, last na lang sa akin. Sige lang po, sir. Yeah. So in summary, kapag yung trade mo is losing trade siya, automatic magle-layer si AI. Pero kapag yung mga trade Yes, is sir. profiting sila, mag-stop na siya, then it's up to you or it's still your responsibility to place the orders, right? Yes, tama po. Okay. Okay. Thank you. So, you can maximize. If you have the time, mamamaximize mo talaga siya. Although, pag halimbawa wala kang time, o halimbawa matutulog ka na, lagay ka ng isang order, sell limit, buy limit, pwede na rin. Pero kung halimbawa may time ka, yung 1% po is just the minimum po. No? You can hit more than 1%. Now, ito ngayon yung isang challenge dito kasi ang trading is very addictive. Okay, once na masubukan nyo tong system na to, tapos napunta kayo doon sa katulad nung Friday and nung Monday, more than 500 orders yung na-execute natin. Of course, yung mga members, they are so excited. Ngayon, meron nga yung assumption na itong Tuesday, ganito din kadami yung ma-execute ko. Hindi. Kasi the market behaves eh. Diba? Minsan, pag after the wave, magkakaroon ng consolidation. Then, movement lang siya. So, ngayong araw na to, ang orders lang natin is around 60 to 70 orders lang. Compared nung Monday and Friday na 250, 200 pips. Pero still not bad kasi 1% still hit. So kung mapapansin nyo po, pag tinignan nyo yung copy trading natin, yung po yung magiging guide nyo. Ibig sabihin, ngayon asa 50.18% yung copy trading natin. So tomorrow, makikita nyo yan, most probably, magkano ba kinita ngayon? Let's see po. Today, eh, probably mga 1-2% yung may dadagdag. So around 52 or 53% yung magiging result ng copy trading natin. So those people naman na halimbawa
gusto ko pa rin mag SMC, setup trading, but gusto kong gamitin yung AI, pero ayoko mag-execute. We then recommend the copy trading. Pero if you want to experience talaga yung sistema, ito po yung mas maganda na kayo po yung mag-execute. Kasi nag-aral naman kayo nung basic to professional. Iko-combine lang natin yung system to make it more convenient sa inyo. Ngayon, takot kayo minsan di ba? Naglagay ako, minsan nakita ko ng stop loss yung market bumalik lang. Pagka-hit ng stop loss, bumalik lang doon sa market niya. Di ba? O minsan ang nagiging tendency, lagay nga ako ng mag-scalp nga ako and then eventually naiwan ka. So ang isang risk pa po dito is yung lot sizing natin. So meron po tayong required na lot size based dun sa capital nyo. Don't over lot size kasi yan po yung magiging risk pagdating doon sa trading. But halimbawa, katulad nung gold, nag-all-time high siya, umabot siya ng 31.35. Okay, last Friday, yan yung high nung last Friday. Ang pinaka all-time high is how much? 31.45, 31.50 something. So ibig sabihin, yung kung i-compute ko yung capital ko, magdagdag ako ng lot size ko, meron tayong table, makakalculate ko na kung magkano. So sometimes, you can also put higher lot size, but it is not recommended. Okay? You execute lang the exact lot size based on sa capital. Now, may mga times po na ang ginagawa ko or execution natin, for example, ito yung example po natin, no? Naka-buy stop na tayo. Ang una kong order dito is let's say 0.20. Tapos 3 beses akong nakapag-0.20. Yung pang-apat ko, hindi na ako masyadong greedy. Gagawin ko na lang 0.10 yung lot size natin. Yan po. Or, another scenario is, halimbawa, dito ako sa pivot, median price. Kating-kati ako. Gusto ko talagang mag-buy dito. Halimbawa, dito ka. Gusto ko mag-buy dito So, instead of putting 0.20, 0.20, gawin mo lang 0.10. Para kahit nakabay ka dito, mag-layer siya pababa, mas maliit yung orders. Okay, and then, pagdating mo dito sa pinakababa, pwede ka mag-double lot size. Pwede mong gawin 20. Baka 30% pa lang ng bounce niya, close na yung order. So, you can play around with the system kasi magko-close the system. Basta don't over lot size. Ayan. Okay. So, aside po kay Sir Eddie, baka may question pa po. So dito, maganda dito, once you, syempre, eventually magkakaroon kayo ng mga downline nyo, ng mga members nyo. While you are doing this, isipin nyo, nag-uusap tayo, nakakapag-trade at the same time. Kasi alam ko na, yung movement for the whole week. Okay. Ngayon, kahit nga hindi ko na-analyze yun, tignan ko lang yung charting, hanapin ko yung pinakataas at pinakamababa, pwede na akong maglagay ng order. Ayun. So, Trend NFX, AI system, make it more convenient for all of us. But once again, ang prerequisite nito talaga is you need to study first yung lahat ng market structure, lahat ng from basic to advanced. And then, mas mamamaximize natin yung AI natin. Okay. So siguro, pwede natin gawin, ang session natin is, ang session nyo with Coach Alec is MWF. So we can, siguro pwede tayo mag-set ng isang live trading natin na lahat kayo gumagamit ng AI, sabi natin every Thursday,
9 p.m. So, pwede tayong mag-live trade, di ba? At least, each and everyone, kayo, share nyo yung experience nyo from the AI. Di ba? Ayun po. Mananawa kayo dito sa kakalagay ng buy stop, sell stop nyo. Ngayon, kayo na kung dati ang nangyayari is nag-chase kayo doon sa profit. Ngayon, dito mananawa kayo. Ibig sabihin, ang aalagaan nyo lang dito yung mata nyo. Kasi napakasakit ng yung nakatutok ka buong araw. Minsan. Tapos lalagay ka ng self-stop. Yun lang naman yung challenge dito. But all in all, you're making profit, you're happy, di ba? Pero may mas maganda pa dito. Actually, soon lalabas yon once na matapos yung sa advanced kit natin, all automated. Ngayon, mas maganda munang gamitin tong version 1 para makita nyo yung paglagay ng sell stop, buy stop. Then eventually saka natin i-dry run yung ating all automated. Ayun po. So, okay, more than 1 hour and 30 minutes na rin po tayo. Last 5 questions po bago tayo mag-end. Is it beneficial po from the participants? Beneficial siya, coach. Coach, if I may, one last, really one last. Yes po. So hindi siya applicable sa mga limit orders. Pwede ka rin mag-limit orders. Halimbawa, gusto mo matulog, ayaw mo mag-buy o ayaw mo mag-sell sa presyo ngayon. Gusto mo maglagay ng higher price. Pwede po. Multiple Pero isang beses limit lang. orders, coach. Isang order lang. Okay. Isang order lang. Okay. Yeah, that's my point. Yeah. So sa stop orders, multiple stop orders, okay lang. Pero multiple limit orders, hindi pwede. Yes. Thank you. Okay po. Alright. So I think acknowledge ko lang po muna no si VP Hill saka si ID Mike and welcome po. And then thank you sa mga participants. Hello. And alright. So last question po. Baka meron? If okay na po tayo, then if let's say you want to start, pwede po nating i-approach yung leader po natin to do this. Ito lang po, no? Isa na lang po pala para at least aware po tayo. Meron po tayong when we use the AI, okay, ito po, no? Pag ginamit po natin yung AI, meron kasi itong subscription. Okay, subs. Actually, hindi siya subscription eh. Maintenance fee ng server po natin. Okay. So, kung halimbawa ang capital ko is let's say 1,000 and mag-average ako ng 20% which is $200, I will have a payment of maintenance 30. Meron pa rin tayong 170 profit. Kung meron akong 500, nag-profit ako let's say ng 50%, that's 250. I pay 30 for the maintenance ng server natin. I still have 220. Okay. So, ito po yung costing lang natin dito. Ayan. Yes po, Sir Eddie. It's a monthly. Monthly po siya. Pero like I told you po, no, yung 30 na costing for this one is sobrang liit po. Sobrang liit neto. Isipin nyo you are making profit, tapos you are making rebates. Yes po, Sir Mike. Pwedeng sa PU Prime or Vantage. Okay.
And then another good news is yung system natin, once na ma-familiarize nyo yung Forex and gold, siguro after 3 months, we can also integrate yung cryptocurrency. So, ibig sabihin, wala kayong ginagawa ng weekend, meron open ang market ng crypto, especially BTC, you can also use the same thing. So, yung 20% can give you like 30% in 1 month na. Kasi 30 business days, 30 days na po. No? Kasama yung cryptocurrencies natin. But for now, we focus muna doon sa ating gold and FX po. Ayan. Very, very important po yung magandang server dito, no? Kasi ito po yung magiging backbone ng ating system. Iyan po. Alright. So, once again, salamat po sa inyong lahat. And we hope na you will have the opportunity to test yung ating system. And ito po, basing dun sa performance natin, can generate 50% in 1 day. But depende po ito talaga doon sa mag-execute. Kasi remember, we will connect you to our system. Kayo yung mag-a-analyze ng entry point nyo. So some of you will have baka mangyari dito is every time na meron tayong Zoom ng Thursday, for example, bakit ang kinuta ko is 1% lang. Yung kinita ko 3% o yung iba 50%. Okay. So ibig sabihin, depende po ito how gaano kayo ka-tiyaga na maglagay ng sell stop, buy stop nyo. Gaano kayo kadalas maglagay ng orders natin. Ayan. Paano pa rin? Ayan. Okay. Yes po, so we can start with 300. Yan po yung maging minimum natin for the meantime. So yung 300 is 30,000 USC. So ang lot sizing natin dito is 0.30. Ayan po. Okay po. So, kung wala na pong question, we can end the Zoom. And once again, thank you sa lahat po. Kapag meron kayong question, you can go to your leader. Pwede nyo rin akong i-message or yung board po natin. Okay. So, thank you so much po and have a great day po. Good night and good afternoon po dyan sa mga asa Dubai po.